unang parte po ng proceedings kanina sa The Hague ay yung pag-iisa-isa nung mga pwedeng kaharapin ng dating pangulo na kaso kapag na-confirm na itong buong proseso ng 4 na araw na ito this week. Mga kapatid, count 1, murder as a crime against humanity in Davao City during his pagiging mayor po. 19 victims between 2013 and June 2016. Count 2, murder as a crime against humanity of high-value targets in locations across the Philippines during yung panahon na siya po presidente na. Dito po, 14 victims between July 2016 and July 2017. At count number 3, murder and attempted murder as crimes against humanity in barangay clearance operations in locations across the Philippines during the time na presidente na po siya. 45 victims, 43 murders, and 2 attempted murders between July 2016 hanggang September 2018. Yan pong mga dates na sinabi ko mula count 1 to count 3 ay pasok pa po doon sa tinatawag na miyembro pa tayo sa ICC when it all happened. Para malinaw po yun, lahat po nung kinakaharap niya ngayon ay hindi yung collective na nangyari, kundi yung nangyari noong member pa tayo. Nung mayor siya at saka first few months niya bilang presidente. Nung hindi pa tayo kumakalas sa Rome Statute. Okay. So, sa nagtatanong po kanina sa aming group chat, hindi lang group chat, pati sa mga live stream, bakit ganun yung sinabi doon sa, doon sa mga pahayag kanina na 19 victims, 14 victims, tapos 45 victims, tapos 43 murders, 2 attempted murders. Asan daw yung libo-libo? Ito po ay representative cases po. Kasi hindi naman pwedeng libo-libo bawat din. isa doon. So, ito po yung sample siya. Kumbaga sample sa impeachment, Mase at saka Chiki, kung ano lang yung ano na uunahin. So ito muna yung mga ililista namin, ito yung uunahin. Ito yung tingin namin pinakamalakas. So yan po yung dahilan kung bakit. Hindi, at saka kaya po kung matatandaan ninyo, di ba meron talagang specific na number ng witnesses, yung mga nasa prosecutor side, tapos naghanap pa sila kung meron pang madadagdag. Di ba? Ang dami pang mga biktima na gusto pang sumali. Pero kasi sinasabi nila from the start na hindi naman kailangan na lahat yon ay magsalita doon sa korte. Kumbaga, pinili lang nila yung magiging representatives. Pero ito pong confirmation of charges, sinasabi nga na maglalabas daw po ng desisyon ng ICC within 60 days after po nung pinakahuling araw ng confirmation of charges, so which April. is February 27. Three possibilities, Chiki. A, B, and C. Mga posibleng maging resulta nitong confirmation of charges hearing na ginagawa po simula ngayong araw hanggang sa ika-27 po ng Pebrero. At mapagdesisyonan within 60 days, yung sinasabi ni Mose. April. Pwedeng meron. Kukumpirmahin ang kaso. Oo, tapos ay tuloy-tuloy na. Hearing, kung ganon. Kung hindi naman sigurado, meron ding may path din yun, hanggang sa masabi ng wala pala. Hindi pala, ito na pwede pang dagdagan yung mga amyendahan muna nila. Kung meron silang idagdagan, amyendahan yung kaso. Kung meron karagdagang ebidensya mula po sa prosecution. At ang last na pwede pong posibilidad na mangyari ay wala talagang mapatunayan. At So, ibig sabihin basura. nun, basura, pauwiin. So, alin dyan ang pagdadasal ng mga supporters? Alam na natin. Tatlong scenarios yung pwede nating abangan kapag ka po nagdesisyon na ang ICC. Yun nga, yung sabi natin kanina, within 60 days after the last day of the confirmation of charges, which is on February 27. Yeah. After po yan, kasi kanina, actually, malaking parte din yung sinabi mga, mga rules and regulations, saka yung mga gaano kaikli, tapos hindi pwedeng ganito yung mga tono ng pagsasalita, di ba? Tapos dapat medyo hindi mabilis pagsasalita dahil baka hindi ma-translate. Yes. Mga kapatid, lahat yan inilatag po yan kanina. Oo nga pala, may translation kasi. Kaya nga nagtataka iba ba daw boses sa lalaki kasi nga nakatranslate na po sa English. So, kaya sila may headphones, di ba? Para
marinig yung mga sinasabi. Oo. Translate live. At saka Oo. ipaliwanag ko lang din doon sa ilang mga netizens. Medyo madami kasi yung nagtatanong kanina doon sa live stream nung confirmation of charges na parang sinasabotahe. Kesyo bakit buo daw yung opening statement dun sa prosecutors pero pagdating sa defense putol-putol. Hindi po kasi ganito yan. Ang ICC po talaga nagbigay sila ng pahintulot na i-live stream pero 30 minutes delayed po yan. Hindi talaga natin nakukuha dito sa Pilipinas na live, on time. 30 minutes delayed po yan at saka nakadepende dun sa ilalabas ng ICC yung mailalabas natin dito. Yeah, I think that should be clear dahil kanina we were producing it as one of the producers, Mase, doon sa taas kanina ng continuing coverage natin, wala kaming pinutol doon kung anong ibato ng ICC, yon ang inilabas namin. Kung pumalya ang audio nila, Palyado audio rin. nila yon, 'di ba? Oo. So wala kaming magagawa doon, pero basta as is po 'yan, hindi po namin 'yan ginalaw. Kung ano yung bato nila, yun lang din. At saka kasabay nyo po kami na nagmo-monitor. Kami rin naiinip eh. Sabi ko, ano ba to? May problema ba yung Oo ano nga, ko? nag-buffering Diba? may problema ba yung internet connection ko? Bakit ang tagal? Si Attorney Kaufman Oo, nagsasalita. pero Oo, yun po bahagi kasi yun. nun. Galing po sa ICC ang bato. At saka weird naman na lahat ng stasyon pare-pareho kung saan naputol. Oo. Diba? It's, alam nyo na technical yun. Sa panahon ngayon, ganun talaga. Pero anyway, sa mga nakamiss po, ipakita natin at iparinig sa kanila yung naging palitan ng mga pahayag po. Well, at least doon muna tayo kay Attorney Kaufman at saka kay Attorney Butuyan kanina. Outset, Your Honors. Natin siya. Ipalabas muna natin yan para malaman niyo yung highlights kanina po. At the outset, Your Honors, we communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. The sight of Mr. Duterte being read and I thank Mr. Tuyan for his intervention, but I feel that I ought to remind him that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remula, who professed that domestic justice will be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. And I thank Mr. Tuyan for his intervention. Okay, so yan po yung para sa mga makikinig sa atin sa radyo mamayang alas 11 ng gabi, yan po yung magkasunod na tinig ni na Attorney Butuyan at ni Attorney Kaufman. Okay, yung mga legal counsel po ng mga biktima at ni former President Rodrigo Duterte.